kailanman hindi magbabago. Lumabas kayo dyan! Mga kriminal! Parating na Halika na! Sige, sige, sige. Nay, hindi ko talaga alam kung bakit ganun ang nangyari. Gusto ko lang naman tumulong, Nay. Pampatigil ng dugo yung binigay ko. Bakit namatay pa rin siya? Umalis na kayo. Sige, Nay. Nay, ayoko makulong. Ayoko makulong, Nay. Hindi ka makukulong. Hindi ako papayag na makulong ka. Sige na, umalis na kayo. Tira na! Siya ang kriminal! Hindi siya yan! Sabihin niyo ako! Ako ang nagbigay ng gamot sa anak niyo! Ako ang nakapatay sa kanya! Hindi ikaw yun eh! Ako! Ayon sa ating Department of Health, ang bilang ng mga kababaihan na nagpapa-abort ng kanilang sanggol ay umaabot sa 610,000 bawat taon. Sa bilang na ito, mahigit na 100,000 ang naoospital at 3 naman ang namamatay araw-araw dahil sa tinatawag na unsafe abortion complications. Mahabang usapin at napakatindi ng mga argumento ang binibigay ng magkabilang panig ng mga sumasang-ayon at ang mga kumukontra na gawing legal ang abortion sa Pilipinas. Madaling magbigay ng opinyon, pero paano kung iyong natuklasan na ang sarili mo palang ina ay sangkot sa ganitong klaseng trabaho? Tunghayan ang aming pagsasadula ng isang napakamaselan ngunit makabagbag damdaming totoong kwento ng isang mag-ina na tatalakay sa kontrobersyal na paksang ito. Dito lamang yan sa aming Mother's Day presentation na Laglag Bata, ang ina kong abortionista. O, dapat laging tuyo at malinis ang pusod ng baby, ha? Pagkatapos, kada 2 oras ang pagpasusun yan. O, sige na. Opo, sige. O, Salamat, Alinda. oo, walang anuman. Ako, mag-iingat kayo, ha? Sige po. Salamat po, ha. Oo. Kung hindi mo kami tinanggap, baka sa kalsada ko po inulol tong baby ko. Ay, naku. Sige po, O, Alinda. sige, sige. Maraming salamat po. Salamat din. Pasensya niyo na po. Ay, naku, walang anuman. O, sige, basta ang mga bilin ko, huwag niyong kakalimutan, ha? Opo. Maraming salamat po. O, sige, ingat. Yan lang, Chang? Okay na to kesa wala. Kaba. Jason! Jason, anak! Halika, bilis! Nako! Ano ba yan? Oh! Ang kuya nyo lang tinawag ko. Lahat kayo nandito na. Ha? Nay, kakain na po ba tayo? Nagugutom na kasi ako eh. Opo. Eto na po, oh. May pambili na tayo ng ulam ninyo. Oh, punta ka sa tindahan. 2 sardinas, sibuyas at bawang. Bumili ka. Nay, ito lang po ba yung pera nyo? Paano po yung baon namin bukas? Ano ka ba? Huwag mo na nga isipin yun. Hayaan mo nga ako mag-alala. Basta kung kailangan kong paanakin lahat ng tao dito, gagawin ko, pati yung sa kabilang barangay, makapag-aral lang kayo. Bilisan mo na yan! Oh, ano pang ginagawa nyo? Magsaing na! Naku! Para makakain na kaagad! Yung mga plato, ha? At baso, ilabas na! Oh! Nay, ayoko huminto sa susunod na taon. Gusto na ako mag-high school. Nay, di ba papasok na rin po ako? Oo, kailangan na, anak. Nay, di ba ako rin po? Ako muna bago ikaw. Nay, di ba pwede na rin po ako pumasok? Oo, pwede na. Oo, di ba? Sabi sa'yo. Ako dapat muna eh. Wala mo nang papasok. Wala na akong trabaho eh. O, ano magagawa ko? Eh, magsasara na yung factory. Lugi na daw eh. Bale, maghanap ako ng ibang mapapasukan.
Huwag kayong mag-alala. Papasok kayo. Ha? Gagawa tayo ng paraan. Opo, Nay. Sige na, tapos na ba kayong kumain? Opo. O, ligpit na. Ligpit na. Tara. Ipitin na. Ako yan. Ano yung baso? Tapos ito, saan ako yan? Iuna na kayo, mag-iwasi lang ako. Aling Linda. Oh! Oy! Ito na ba yung baby? Opo. Naku, oh! Kamusta naman? Ang lusog-lusog, ha? Kaya nga po eh. Oo. O, sige. Sige po, mauna na po kami Ingat, ha? Ingat. Linda! Oh, magmanong ka sa tita Linda mo. Naku, kaawaan ka ng Diyos. Naku, binatilyo na to, ha? Siya nagpaanak sa akin. Oh, sige. Magkikita tayo ulit, ha? Sige po, mauna na po Oo, kami. ingat, ingat. Linda! Kukumpi lang si Boyet ha, ninang ka ha. Ay, naku, ganun ba? Eh, wala naman akong pangregalo. Ikaw naman, yun ang pagpapaanak mo sa akin. Tigalo na yun, okay na yun. Talaga? O, sige. Kaya, sasabihan kita ha. Sige, sabihan mo lang ako kung kailan. Salamat. Oo. Ah. Sige. Ano ba? Ginagawa ako eh. Tagal ka pa ba dyan? Ano ba? Tumigil ka nga. Bakit? Anong problema mo? Ang problema ko? Kukunti na nga lang kinikita natin sa klinik eh. Kukupiting mo pa para makipag-inuman. Gusto ko naman, Joel. Walang-wala na nga tayo eh. Inuuna mo pa ang bisyo mo kaysa maghanap ka ng trabaho. Bakit? Nag-a-apply naman ako O, kasalanan ko ba wala tumatanggap sa akin? Tama, ginagawan ko na nga ng paraan eh. Yung pera mo, tinaya ko sa ending. Oh, mamaya manalo yun, di doble na yung pera natin. Sige na, huwag ka na masungit. Baka mamaya malasing pa tayo. Tumigil ka! Joel, may mga anak tayo. Ano, aasa na lang kami sa swerte mo? Yosef. Joel! Joel! Ano? Pasukan na ng mga bata sa susunod na buwan. Matumal ang kliyente ko sa klinik. Baka pwede namang mamasukan ka kahit saan. Para naman makapasok ang mga bata sa eskwelahan nila. Wala na rin po tayong kakainin bukas. Maghanap ako ng utangan. Sigurado ka, Joel, ha? Kailangan natin yan. Oo nga! Aling Linda, pwede ko ba kayo makausap? Kayo lang? Oo, halika. Pasok ka. Anak ka ni Maming, hindi ba? Ruth. Ruth ang pangalan mo. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong sasabihin kay nanay. Punta po ako dito. Kailangan ko po ang tulong niyo. Anong tulong? Paalis na po ako sa susunod na buwan. Papuntang Dubai. Nabayaran na po ang placement fee ko. Kompleto na po ang papeles ko. May problema po. Buntis po ako. Problema nga yan. Pero hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Gusto ko pong ipalaglag tong dinadala ko. Ano? Tulungan niyo po ako, Aling Linda. Ano ka ba, Ruth? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ko ginagawa yan. Kumadrona ako. Napapaanak ako ng mga bata. Hindi ko kayang gawin yung... Ano ka ba? Alam mo, pabuti pa. Pag-isipan mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Sige na, umuwi ka na. Hatid mo na nga to. Umuwi ka na. Itong bata
Kamusta pakiramdam mo, anak? Ako, mainit ka pa rin. Mapang lagnat mo. Ayan. Nay, andyan na po si tatay. Sandali. Ano? Nakapangutang ka ba? Ano ka ba? Sabi mo manghihiram ka, hindi ba? Yung anak mo, ang taas ng lagnat to. Wala akong maibigay na gamot. Paano yan? Wala din akong pera. Wala din ako eh. Dinamay lang ako ni paring Toto doon sa luma namin. Eh, Joel, anong gagawin natin? Gumawa ka ng paraan. Kuwawa naman yung anak mo. Joel! Ilang beses nagpabalik-balik si Ruth kay Linda. Nagmamakaawa na tulungan siyang ipalaglag ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ilang beses ding madiin na tumanggi si Linda. Pero dahil sa sobrang gipit sa pera at hirap sa buhay, aabot si Linda sa isang mapait na desisyon. Sigurado ka po ba dito, Chang? Hindi. Hindi ako sigurado. Pero naaawa ako sa kanya. At higit sa lahat, may sakit si Jackie. Wala man lang kung ba ang bili ng gamot ng anak ko. Sige na, Ate Linda. Gawin niyo na. Ang sarap-sarap po, Nay! Nay, sana po ganito ulit bukas, ha? Nay, di pa po ba kayo kakain? Hindi. Mauna na kayo. Sige na. Basta kumain kayo madami, ha? Sarap, no? Ay, si Jackie pala kailangan kong painin ng gamot. Itong Tamang-tama pala yung dating ko ah. Saktong-sakto sa kapitan eh. Tay, kamusta po kayo? Buti naman. Baka kayo ng Diyos. Tara, kain tayo ulit. Uy. Gutom na ako. Manok ah. Opo. Kala ko ba wala kang pera? Gumawa ako ng paraan. Ano yun? Ako nang bahala. Tin, yung mga bata, pakiasikaso na lang. Ang daming dugo, Ate Linda. Ang sakit-sakit. Ano ka ba naman kasi? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang tatayo. Uy, naku, isali. O, ayan. Pumiga ka nga muna. Na-confine po siya doon at nalaman po ng asawa ko. At pinagsimulan po ng aming pag-aaway.
Nagalit po ang asawa ko. Sinabi niya na hindi naman kami magugutom dahil mayroon namang ibang nanganganak doon na hindi sa ganong paraan. Ayun nga po, parang mataas din po ang pride ko. So, hindi po, nakikipagtalo po ako sa kanya na wala naman siyang hanap buhay at wala siyang naitutulong. Kaya wag niya na akong sisihin. Anong ginawa mo doon sa babae? Tinulungan ko. Tinulungan ko lang siya. Tinulungan mo? Na ano? Laglag yung anak niya? Sinunod ko lang naman ang gusto niya eh. Tsaka dugo pa lang naman yon. Di ba ikaw may sabi dati? Kahit na dugo pa lang, yung buhay na rin yun. Oo na. Kasalanan ko na. Ano ba gusto mong gawin ko? Tumunga nga kagaya mo? Ako lang naman ang naaasahan ng mga bata dito eh. Dahil wala silang mapala sa'yo. Bakit dinadamay mo ako dyan, ha? Mag-isa kang pumasok sa kalokohan mong yan, ha? Huwag kayo dinadamay. Panalangin mo, huwag bumalik sa mga anak natin yung karma mo dyan. Pag nagkataon, ikaw talaga sisisihin ko. Nung una hirap si Linda at madalas siyang binabagabag ng kanyang konsyensya. Pero inisip na lamang niya na ginagawa niya lamang ito para mapag-aral niya ang kanyang mga anak at siya ay tumutulong din sa mga babaeng hindi pa handang magkaanak. Ay, dako. Magtipid na lang tayo para makaipon hanggang pasukan. Ayoko matigil ang mga bata sa pag-aaral eh. Tsaka huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makapagpadala ka sa mama mo. Pati niyo na lang kasi hiwalayan yung asawa niyo, Chang. Baka mas magaan pa yung buhay niyo pag hiwalay kayo. Di ba napilitan lang naman kayong magpakasal? Ano ka ba? Ano pinagsasabi mo, Tin? Sinabi sa akin ni Mama, ganda-ganda niyong araw nun eh. Kaya siguro nakusunadahan kayo ni Chong. Nunakawan daw kayo ng halik, kaya napilitan sila lolo na ipakasal kayo. Hindi lang siguro kayo nagpakasal ng maaga. Siguro, natapos yun na yung midwifery niyo ngayon. Huwag kang maingay, baka mamaya marinig ka ng mga bata. Totoo naman, Chang eh. Alam mo, hindi na naman babalikan mo ang nangyaring dati. Saka, isa pa, hindi naman ako nanghihinayang dahil nabiyayaan ko ng mga anak ko. Sila ang pinaka-importante sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Sila ang buhay ko. Oy, mga anak! Pasali nga dyan! Maglalaro din si nanay, ha? Halika! Oh, yung mga lalaki ang taya. Alo? Bilis! Oh, sige na! Nay, huwag kayo magdadaya. Hindi kayo ako marunong magdaya. Oh, sige, ikaw muna. Ay, tignan mo, oh! Ayun na! Panalo kami! Panalo kami! Kasyang-kasya po, Nay.
anak. At Ganda ito naman. para sa'yo. Pasok na ako. Mag-aaral na rin ako. O, tingnan mo. Kasyang-kasya ko sa akin na sa'yo. Sakto lang. Chang. Nay, akin din po na yun. Mga anak, sige na. Pasok na kayo sa kwarto. Iligpit nyo na yan. Tapos matulog ng maaga, ha? Sige. Aabot si Linda sa puntong hindi na niya iniinda kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Mayroon pa po uling dumating na siya daw po ay may sakit sa puso at delay din po siya ng 3 weeks. Sinabi daw po ng doktor na hindi siya pwedeng manganak dahil magiging sanhi ng kanyang kamatayan. At eto na naman po, nagawa ko na naman po ang isang bagay na hindi ko gusto pero napipilitan po ako. Sobra po akong nagsisi at sobra akong pinahihirapan ng aking konsensya. Dahil naisip ko nga po na baka maging karma ito sa aking pamilya. Araw-araw din po na nananalangin ako sa Panginoon na pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Tara, uwi na tayo. Nay, di ba po nagsisimula ang misa? Hindi ka na. Tara na, bilis. Uwi na. Ano nangyari sa'yo kanina? Konsensya ka na, no? Joel, titigil na ako. Hindi na ako tatanggap ng mga nagpapalaglag. Hindi ko na masikmurang pakainin ng mga anak natin galing sa masama. Joel, mapapatawad pa kaya ako ng Panginoon sa mga ginawa ko? Ewan ko. Pero mabuti nga tumigil ka na. Mamaya, makarma ka pa, madamay pa yung mga anak mo.
anak, anong sabi ni Aligrosa, ha? Eh, Nay, ayaw magpautang. Di naman daw kasi tayo nakakabayad. Ganun ba? Eh, di bale, sabi naman ng tatay mo, Tao po! Tao po! Tao po. Kayo po ba si Aling Linda? Ako nga, bakit? May nakapagsabi po kasi sa akin tungkol sa inyo. Anong tungkol sa akin? Gusto ko po kasi ipalaglag yung dinadala ko. Ayoko. Hindi ko na ginagawa yung sinasabi mo, kaya mabuti pa umalis ka na. Sandali lang po. Kung kulang po ito, dadagdagan ko. Sabi niyo lang po kung magkano, Aling Linda. Parang awa niyo na po, siman po kasi yung asawa ko. Hindi niya po ako pwedeng datdan na ganitong sitwasyon ko. Naiintindihan niyo po ba ako? Parang awa niyo na po, Aling Linda. Tulungan niyo po ako. Magbabayad po ako kahit magkano. Huwag lang po masira yung pagsasama namin ng asawa ko. Wala ako sa posisyon para husgahan ka. Pero isa lang ang alam ko. Hindi maitatama ng gusto mong gawin yung mga pagkakamali mo, kaya mabuti pa, umuwi ka na. Sega lang po, Aling Linda, parang... Noong una'y nagtagumpay si Linda sa kanyang paninindigan na huwag na muling umalalay sa paglalaglag ng mga inosenteng sanggol. Hanggang sa dumating ang isang babae na 7 buwan na palang buntis. Andyan na! Andyan na! Ano ba yan? Sino ba yan? Tulungan niyo po itong kaibigan ko. Kanina pa po siya dinudugo. Diyos ko, ano nangyari dyan? Lahat po ginawa ko na para malaglag lang tong batang to. Ayaw talaga. Hindi ko na po talaga kaya. Hindi mo na mailalaglag yan. Tignan mo nga. Eh, parang kurbanan mo na eh. Diyos ko, baka hindi na mabuhay ang anak mo. Halika, Jackie. Bilis, tulungan mo nga ako. Dali natin sa klinik. Dito, dito. Diretso lang. Anong ginawa mo? Oo. Ito na. Matatapos na. Oo. Ayan. 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 Uy. Bonay. Ang buong akala ni Linda, hindi na mabubuhay pa ang sanggol na pilit na ipinalalaglag ng kanyang ina. Dahil wala itong pambayad, iniwan ni Ara kay Linda ang kanyang anak. Nangakong babalikan ito, oras na siya ay magkapera. Pero hindi ito tumupad sa kanilang usapan, kaya kinupkup na lamang ni Linda ang sanggol. Ang cute-cute. Naman yan, oh. Bait eh, no? Sa kwarto na po kami ni Judith, Nay. Sige, mabuti pa. Pasok na doon. Eh, anak, huwag mong itapat yung electric fan sa kanya, ha? Baka mamaya sipunin niyang bata. Apa, Nay? Sige. May pangalan na pala yung bata. Bakit di na bababalik yan sa magulang niya? Eh, mukhang hindi na. Ayaw naman niya magkaanak, di ba? Maghanap ka ng kukup-kup dyan. Bakit naman? Anong bakit? Linda, ang dami-dami na nating anak. Reklamo ka ng reklamo, wala na tayong pera, puro tayo utang. Tapos magdadagdag ka pa na papakainin natin. Huwag mo nang problemahin si Judith. Ako nang bahala sa kanya. Basta atin siya. Di ako magdadala sa kanya. Isa din. Wag! Wag naman! Bakit hinaharte-harte mo dyan? Nakiusap naman ako sa'yo, Joel. Napamahal na sa akin yung bata. Pag inaalagaan ko siya, parang nakakabawi na ako sa lahat mga nagawa kong mali noon. Sige na naman, Joel. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Nakikiusap ako sa'yo.
mabuti pa siguro maghanap ka ng magandang trabaho, hindi ba? Tapos magtulungan tayo para mapalaki natin na maayos yung mga anak natin. Sa akin pa binalik yung sisi. Buhay to. Sa pagdaan ng ilang pang taon, tuluyan ang natalikuran ni Linda ang dati niyang pinagkakakitaan. Ang buong akala niya'y matatahimik na ang buhay nilang mag-iina. Pero hindi niya sukat akalain na darating pala ang pagsingil sa mga kasalanan ng kanyang madilim na kahapon. Pasok kayo! Pasok kayo sa loob, dali! Halika! Wala si nanay, baka gabihin pa yun. Grabe na yung bleeding niya, dapat sa ospital mo na siya dinala. Bakit ko yung assistant dito? Pamatulong mo kami! Tulungan mo kami. Ako po ay umalis at nagpunta po ako ng Tarlac dahil sinama po ako ng kumari ko dahil may titingnan kaming lupa para bilhin niya. Kaya sinamahan ko po yung kumari ko dahil malaki po yung utang na loob ko sa kanya. At nung doon po kami nakatulog at kinabukasan po ng umaga, tumawag po ang anak ko at sinabing may dumating pong pasyente. At bali daw po, uminom ng gamot sa kanilang bahay, kaya 1 week na daw pong dinudugo. Ay ayaw daw pong umalis. Sabi ko matatagalan pa ako kasi ngayon pa lang kami aalis pa uwi. At napakalayo nito, sabi ko. Kaya sabi niya po, talaga daw pong iintayin kayo, nanay. Hindi pwede malaman ng parents ko to. Tulungan mo ako, please. Tulungan mo kami, please. Bakit kami? Alam naman marunong kayo mag-abort! Matagal nang hindi ginagawa ng nanay ko yon. Umalis na kayo! Sa ospital mo siya dalhin! Kahit ano, basta bigay sa inyo ang kailangan niya! Please! Iusap kami! Sandali! Ito, inumin mo to. Inumin mo to, pampastop yan ng bleeding. Dali! Pero kailangan niyo pa rin pumunta ng ospital. Dalhin mo na siya! Sige na! Umalis na kayo! Lumabas kayo dyan! Mga kriminal! Mga papatay sa anak ko! Hindi! Lumabas kayo dyan! Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa anak ko! Parating na Sige, Nay, hindi ko talaga alam kung bakit ganun ang nangyari. Gusto ko lang naman tumulong, Nay. Ay, pampatigil ng dugo yung binigay ko. Bakit namatay pa rin siya? Basta anak, sige na. Umalis na kayo, sige na. Nay, ayoko makulong, Nay. Hindi ka makukulong. Hindi ako papayag na makulong ka. Sige na, umalis na kayo. Sige na, anak. Jun, sige na. Pumunta na kayo sa tsahin niyo. Sige na. Ako nang bahala dito. Umalis na kayo. Sige na. Mag-iingat kayo. Ako yung papabayaan mag-sarili niyo, ha? Shhh! Akong bahala dito. Buksan niyo ang pinto! May warrant of arrest kami! Siya ang kriminal! Hindi siya yan! Hindi tita! Tumigil niyo ako! Ako ang nagbigay ng gamot sa anak niyo! Ako ang nakapatay sa kanya! Hindi ikaw yan eh! Ako! Hindi kasi kayo mahala sa isa't isa. Huwag niyong pababayaan mga sarili niyo. Huwag kang umiyak. Hindi ka sasama. Nay! Mga kumulong. Nay! Bayaan. Handa na po ako. Huwag niyo na.
sobra pong mahal ko ang aking mga anak. Kahit pa po buhay ko, ibibigay ko para sa anak ko. Simula nga po nang sila maliit pa, hindi ko po sila sinasaktan o hindi ko pinagsasalitaan ng masama. Ayaw ko pong makarinig sila sa akin ng ikasasama ng kanilang loob. Sobra pong mahal ko ang aking anak, kaya hindi ko po gustong makulong siya. Kaya ayaw po niya, na umiiyak po siya. Sinabi niya, "Nanay, baka kung ano mangyari sa inyo." Sabi ko, "Hindi, basta umalis ka. Makinig ka sa akin, umalis ka. Kung ano man ang mangyari, basta umalis ka." Mabilis ang pagsentensya at pagkulong kay Linda dahil sa pag-amin sa isang kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Nang malaon, inilipat si Linda sa koreksyonal. Hindi siya pumayag na dalawin siya ni Judith at baka matuklasan pa ang kanilang sikreto. Pero hindi naman nagkulang sa pagdalaw ang iba pa niyang mga anak. Ay, bis na po. Aalis na tayo. Hinihintay na tayo ni nanay. Di ako sama. Ano naman, Tay? Minsan di ka pa sumama sa amin eh. Mag-aaning na buwan na si nanay doon. Tara na. Hayaan natin si tatay. Di ba kayo naawa sa asawa nyo, Tay? Sa asawa kong kriminal? Tay, inakulang niyo yung kasalanan ni Jackie. Alam niyo yun. Sinabi namin sa inyo yun. O bakit? Kasalanan niya yun eh. Ha? Sinabi ko na sa kanya, babalik sa kanya yung pinagkagagawa niya. Hindi siya nakinig. Patuloy pa rin siya sa kalokohan niya. Oh. Yung kalokohan na sinasabi mo, yun yung bumuhay sa atin. Sa pamilya natin, siya yung bumuhay sa atin. Tay, tama na tay. Sino ka para sagutin ako? Wala kang karapatan! Anak lang kita! Sige, lumayas kayo. Puntahan niyo yung nanay yung kriminal. Ano? Sige na, umalis na kayo! Tara. Tara na. Judith? Ano nangyayari, Tay? Uy, Junjun, mabuti bumalik ka na. Umuwi na yung kapatid mo si Jackie. Talaga? Oo, tara, halika. Nasa loob ba? Tara. Bilis. Ate! Namiss ko. Ate! Uy, Jun. Chun-chun. Tay. Kumusta ka? Ate, anong ginagawa mo dito? Dapat di ka na... Tay, anong ginagawa dito ni ate? Dapat di ka na bumalik. John, miss na miss ko kayo. At meron akong magandang balita. Antes ako. 3 buwan na. Kakaanak na ako, John. Jacqueline Cruz! Tay, pulis. Tay, pulis. Akong bahala. Huwag kayo lalabas, ha? O bakit? Anong kailangan nyo? May outstanding warrant po kami para sa anak ninyo. Pwede yun namin siya arestuin. Outstanding warrant sinasabi mo. Tay, Siya! Siya talaga ang nagbigay ng gamot kay Christine! Dapat igulong din siya! Pero kayo yung lumapit sa akin, kayo yung humingi ng gamot. Ayoko namang magbigay eh. Sandali. Hindi nyo pwedeng kunin yung anak ko. Pasensya na po, sir. Ito na po yung warrant eh. Tay, ayokong sumama sa kanila. Please, Tay, wala naman akong ginawang kasalanan. Tay, please.
Bakit ka nagpahuli? Di ba nga nandito na ako para sa'yo? Nay, kasi... Paano ka na ngayon? Nay, sorry. Sorry. Paano na itong ginagawa? Pasensya na ho, Aling Linda. Tama na yan. Di po kayo pwede magsama ng anak mo. Sa mother's ward siya. Teka, saan yun? Sumama na po kayo Ma'am, sa saan amin. yun? Sa kanila, anak. Pupuntahan kita. Pupuntahan kita. Nay, puntahan niyo ako. Sama. Puntahan mo ako. Oo. Puntahan niyo. Nay, ha? Sobra po ang sama ng loob ko nang makita ko ang anak ko. At nagkasama kami dito. Bagamat gustong-gusto ko man po siya makita, pero ayaw kong makita na siya ikukulong din. Kahit magkahiwalay at magkalayo ang kanilang selda, ginawa ni Linda ang lahat ng paraan para maalagaan niya at maprotektahan si Jackie sa anumang kapahamakan, lalo pat buntis ito. Dahan-dahan lang. Kailangan araw-araw naglalakad ka para hindi ka mahirapan manganak. Ganun ba yun, Nay? Oo. Oh, ayan. Ayan. Masakit na bang konti? Ang bigat. Basta, ayan. Basta araw-araw, tapos hanga ka malalim. Para hindi ka mahirapan, ha? Lapit na po ba to? Lapit na yan. Oh, oras na. Balik na kayo sa selda nyo. Sige na. Pahinga ka na. Ha? Sige. Nay. Balik ka, Nay, ha? Oo. Nay, medyo pagod na po ako. Pwede bang bumalik na ako doon? Sige. Ito na, magpahinga ka na. Hahatid ko lang yung kapatid niyo, ha? Sige, magpahinga. Oh, huwag kayong aalis, ha? Sa dami yung bata. Pahinga ka. Dun. Okay na lang. Oh, babalik ako. Hahatid ko lang siya sa mother's ward, ha? Dito lang kayo, ha? Linda, gising! Bakit? Manganganak na yung anak mo. Ha? Eh, sandali, tutulong ako. Marunong ako magpaanak. Nasaan na? Hindi na, dinala na namin si Jackie sa ospital. Medyo nahirapan yata sa paglilibor, kaya sasabihan ka na lang namin pag nakabalik na siya. Mababalitaan na lamang ni Linda
na namatay pala ang kanyang apo kay Jackie. Awang-awa si Linda sa anak nang ibalik ito sa kanilang kulungan. Wala na siya, Nay. Wala na yung baby ko. Alam kong masakit. Pero, hindi naman kasi pwedeng iyak ng iyak. Baka mamaya, mabinat ka pa niyan. Ha? Alam mo, sigurado ako. Ngayon, may nagbabantay na isa sa langit. Meron ka ng munting anghel na hindi ka pababayaan. Pagkatapos, pag nakalabas ka dito, pwede kang magsimula ulit, anak. Pwede kang magkapamilya. Pwede kang magkaanak ulit. Kaya tahan na. Baka mamaya mabinat ka pa niyan. Salamat, Nay. Buti na lang nandito ka. Hindi ako aalis dito. Hindi kita iiwan. At dito lang ako. Kaya, sige na. Magpahinga ka na, matulog ka. Sige na. Asa si Jackie? Eh, hindi pa niya kayang lumabas eh. Mahina pa siya. Kasalanan mo, Tay! Tay! Mukhang pile man! Ha? Ba sinabi ko sa'yo? Tingnan mo ngayon, ha? Hindi lang sa anak natin napunta yung karma mo. Pati doon sa apo natin namatay sa dahil sa'yo! Dahil sa pagiging abortionista mo! Tay, tama na po. Baka palabasin tayo dito. Talagang aalis tayo dito! Uy, Tatay. pagdasal mo gumaling si Jackie, ha? Kasi kung hindi, talaga, hindi kita mapapatawad! Kailangan mo tayo dito! Dahil pagpasensyahan mo na si tatay, ha? Baka pagod lang yun. Marami kasing iniisip din, eh. Baka na muna, oh. Jackie! 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 Anak! Anak! Anak, ano nangyari, anak? Kailangan na po siya dalhin sa ospital. Jackie, gumising ka! Jackie, sasama ako! Hindi po Jackie! Gumising ka! Anak! Jackie! Hindi na niya muling nakitang buhay ang anak. Namatay rin ito dahil sa mga komplikasyon na dulot ng kanyang panganganak sa isang sanggol na hindi rin pinalad mabuhay. Tay! Diyan ka na po pala. Tara, kain na po tayo. Tay, ano? Ano po, Tay? Tay, kailan po kayo? Tagal na yung ubo nyo, Tay, ah. Magpatingin na kaya kayo. Samahan ko po kayo sa center, Tay. Anin ko naman yung gamot na yan.
Ay, kung araw mo na, hindi araw mo na. Hindi, tay. Kain na po muna kayo. Sige na. Wala akong gana. Kumain muna kayo, tay. Tay, dali na. Kayo sa center. Jun, tumawag ka ng tricycle. Dali natin si tatay sa center. Tay. Bayan, tay. Tay, ano ba? Okay ka lang. Tay. Tubig po muna, tay. Jun! Pakibilisan, Jun! Panginoon, maraming salamat sa pagpatawad mo sa akin. Sana matutunan ko na rin patawarin ang sarili ko. Alam kong kasama mo na dyan si Jackie at ang aking apo. Maraming salamat dahil hindi niyo sila pinapabayaan at lagi niyo silang inaalagaan. Hintayin ko ang araw na makasama ko silang muli. Diyan sa langit na ihinanda niyo sa akin at sa aking pamilya na walang halong sakit at kalungkutan. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa akin, sa aking pamilya, at kay Jackie. Lahat po ito ay inaalay ko sa inyo. Sa ngalan ni Jesucristo na aking Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Salamat. Joel, ano nangyari sa'yo? Ito, karma. Tay, ano naman? Pero hindi dahil sa ginawa mo. Dahil sa mga kasalanan ko. Ano ka ba? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Sa'yo ko kasi lahat sinisisi ng mga kamalasan sa buhay natin. Sa mga nangyari doon sa anak natin. Totoo, hindi mo naman kasalanan lahat yun eh. Di ba kung naging mabuti sana akong ama at saka asawa eh. Hindi mo nagagawin yung kasalanan na yun. Hindi, kung tutuusin, parang ako pa yung nagtulak sa'yo na gumawa nun. Hindi, mapatawad mo sana ako. Oo naman. Oo naman. Nagpatingin ka na ba sa doktor?
Ano sabi nila? Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako mamamatay. Hintayin pa kita makalabas dito. Linda, nababawi ako sa'yo, ha? Magsisimula ulit tayo. Ay, nako! Ah, wish! Nanay. Wish, nako! Andali. Yay! Salamat! Naku! Happy birthday, Nay! Birthday, nanay. Talaga? Salamat! Salamat! O, halika na. Sige na. O, ayan. Pasensya na nga daw po pala sabi ni tatay. Mahina na po siya, hindi na po kaya sumama. Basta, huwag niyong papabayaan ng tatay niyo, ha? Aalagaan niyo siya lagi. At kayo, mga anak, lagi niyong aalagaan ng isa't isa, ha? Habang wala ako sa tabi ninyo. Opo, nanay. Alam niyo, naisip ko lang, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad sa inyo. Nagkahiwalay tayo dahil sa mga pagkakamali ko noon. Sana mapatawad niyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Sobra. Kayo ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kaya sana huwag kayong magagalit sa akin. Nay, wala akong galit sa inyo. Alam namin, Nay, na lahat ng ginawa niyo sa amin noon. Para sa amin yun. Para buhayin kami. Tsaka, Nay, kahit ano pang isipin sa inyo ng mga tao, Nay, alam namin yung sakripisyong ginawa mo para sa amin. Pakabuti mo, Nanay. Sa akin din po, Nay. Thank you po kasi kahit po niya iniwan ako ng tunay kong ina, ginawa niyo po akong para niyong totoong anak. Nilagaan niyo po ako at binigyan niyo po ako ng mga kapatid. Kaya pala, Nay, may gusto pang bumisita sa'yo. Nagpupumilit talagang sumama. Sino yan? Saglit lang po. Sige na, kumain na tayo, oh. Sige na, buksan mo na yan. Nay. Talaga? Ako? Oo, Nanay. Babait talaga ng mga anak ko. Bunso. Kaya pala po bukas hindi kasama bukas. Halika na. Oh. Ay. Oh. Mano po? Sino to? Ang gwapong bata naman nito. Sandali, apo ko na ba to? Aling Linda, hindi niyo na po ba ako natandaan? Ako po si Mayet. Mayet. Parang awa niyo na po, Aling Linda. Tulungan niyo po ako. Magbabayad po ako kahit magkano. Mayet, oo. Naalala kita. Kamusta ka na? Opo, okay lang naman po. Aling Linda, gusto ko po magpasalamat sa inyo. Nung hindi niyo po ako tinanggihan noon, hindi ko po mararanasan kung gaano kasarap maging nanay. Tanggap na tanggap po ng asawa ko si Kobe. Kung di po dahil sa inyo, hindi kayo maging isang pamilya. Halika nga, payakap nga. Ako din, pwede bang payakap? Salamat po. Salamat din. O sige na, maupo na kayo, kumain na tayo. Naku, sige na, saluhan nyo na kami, ha? Oh, bigyan nyo na ng makakain tong si Kobe na napakagwapo. Kayo po ba, ready po ba kayo kakain? Sige, kumain na kayo. Ayan. Oh, parang ang sarap niya na. Naku, maraming salamat. Thank you.
Kaya dalangin ko po sa Panginoon at lagi ko pong sinasabi sa Kanya na bigyan pa po ako ng isa pang pagkakataon na makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay hanggang may lakas pa po ako. Napakahirap humusga at magbigay ng opinyon tungkol sa paksang abortion, lalo na dito sa ating bansa, kung saan karamihan sa atin ay saradong mga Katoliko. Sa isang banda, maraming sumasang-ayon sa Article 2, Section 12 ng 1987 Philippine Constitution na nagsasaad na the state shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Kaya sa ilalim ng batas na ito, isang krimen ang abortion. Sa kabilang banda, isinusulong naman ng iba ang mga batas na kagaya ng RH Bill upang mabigyan ng kaukulang impormasyon at serbisyo ang mga kababaihan tungkol sa birth control and maternal care, kabilang na ang unwanted pregnancies. Kung ano man ang inyong paniniwala tungkol dito, walang tunay na makapagsasabi kung alin nga ba ang tama o mali. Ang maaari lang siguro nating ipagdasal ay patnubayan lagi sana ng ating Panginoon ang ating mga anak para huwag na silang umabot pa sa ganitong sitwasyon at desisyon ngayon, bukas at magpakailanman.